Hi, magandang gabi po, no? So, yung prinamis ko po sa inyo, yung ang nararanasan niyang karma ngayon. So, we will stick with situation 1, ano? Yan, tingnan po natin ngayon kung ano ang nararanasan niyang karma for situation 1. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo, no? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan, ano? Pasensya na po kayo at na-late na ang aking readings, no? For tonight. Medyo sunod-sunod po. Alam niyo naman po, pag Biyernes, no? Medyo talagang masasabi ko sa inyo na kakaiba ang Tuesday and Friday, no? Even Sunday po, no? Kaya lang po, pag Sunday, kinukontian ko lang po talaga kasi po, it's a rest day, no? So, tomorrow na po ang ating charity. Ayan, abangan nyo naman po. Nire-request ko po, panoorin nyo yung magiging charity natin, ano, sa mga random na kababayan natin. So, tingnan po natin kung sino-sino yung makaka-receive ng ating One Love a Day mission na loot bags, no? And tingnan din po natin kung sino ang ibang taong matutulungan natin sa ating pagpunta doon. No? Yan. Tingnan po natin ano ang nararanasan niyang karma sa ngayon. Situation 1. Merong mga nahulog, ha? No right choice. Fear of change. There's depression. Medyo malala. There is this depression, no? Na nakikita dito. And then there's fear, sadness, and loneliness. Ano kaya to mga to? Tingnan po natin. Ano ang karma sa situation 1? Okay. So, ngayon, itong situation 1, ang karma rito, no, sa nakikita ko, wait, kulang pa ng dalawang baraha pala. Okay. So, nakikita ko dito, marami siyang napalagpas, no, na chance, no, na maging okay sana kayo, no? Nakikita ko sa situation 1 is 3-9 ito, no? Depressed siya ngayon, ano? Depressed siya ngayon. Why? Because sa nakikita ko, 3-9 niyang ilaban. 3-9 mong ilaban siya, no? 3-9 mong ilaban siya, ginawa mo lahat, halos nagmakaawa ka sa taong to, pero ang taong to ay matigas, no? Ang taong to ay hindi ka pinansin, no? Pwede yung iba, ikaw ay blinak, pwede yung iba, ikaw yung iniwan, tapos nagmakaawa ka sa taong to, tapos ngayon na hindi ka na humahabol, no? Ngayon pala nag-sink in sa kanya. So, ang nangyayari is, ngayon pa lang nangyayari lahat tong pakiramdam niyang to. Yung depression, ngayon pa lang pumapasok. Yung fear, yung sadness, yung loneliness, ngayon pa rin pumapasok. Naiisip niya na, tama ba yung ginawa ko? Parang mali yata yung ginawa ko. So, confused ang taong to. So, ang karmang nararanasan niya sa ngayon, sa totoo lang, ay yung nakita niyang mali ang desisyon niyang iwanan ka. No? Mali ang desisyon niya iwanan ka, pero parang sa nakikita niya, mukhang ikaw ay okay naman na, no? Ikaw ay, hindi niya alam sa nararamdaman niya, kung ikaw ba ay talagang masaya nang wala siya, no? Alam niya na pwede mo na siyang i-reject. Hindi na malamang itong taong to. Pwedeng for some of you, nag-reach out pa pero ayaw mo na. Pero some of you, hindi talaga lumapit kasi kahit may resentment sila because they are scared of rejection. Yan. So ngayon, naisip nila na
ngayon pa lang sa kanila nagsisinkin, yung pagkawala mo. So, ang pinaka-karma ng situation mo na naranasan niya ngayon ay yung pagkawala mo, no? Para naman siya sa ibang tao na nagsisisi, no? So, mga nanonood sa akin na nagsisisi, kayo yung nagsisisi, no? Hindi po madali yung pinagdaanan ng niloko niyong tao, no? Itong niloko niyong tao ay talagang naglumaban to kahit papaano, tiniis nitong tumayo kayo na nasaktan, tumayo kayo sa sarili niyong paa, pinilit niyo na maging okay, bumalik unti-unti sa dati, no? Tapos ngayon bigla na lang may darating, no? Dating ex mo makire-reconnect or what. So parang kayo ayaw nyo na, no? For some of you, alam nyo ayaw nyo na sa taong ito, no? Alam nyo ayaw nyo na sa taong to. Pero kahit ganun, mahal nyo pa rin sila, naiisip nyo pa rin sila, no? Hindi nyo alam kung totoo yung pagsisisi niya, no? So, ang pinaka-karma ng taong to sa situation 1 is nawalan ka ng tiwala sa kanya, nawalan ka ng saysay, nawalan siya ng saysay sa'yo, kumbaga sa gana, nawalan ka ng gana sa kanya, at ipinagpatuloy mo yung buhay mo, no? Okay, meron ako isang subscriber na aalala ko siya. Kasi siya yung nasa side ng nagsisisi, no? So, yung karma niya is yung nawala ka sa kanya, no? Nawala ka sa kanya, tapos ang karma niya pa is yung kahit anong pagsisisi niya ngayon, hindi ka na naniniwala sa pagsisisi nito. Kasi sa totoo lang, yung sobrang pain na pinagdaanan mo, hindi pala talaga biro, no? Sobrang sakit, parang kinain yung emotions mo, yung pagkatao mo, talagang pinulot mo talaga unti-unti, sobrang sakit pala talaga ng naramdaman mo, no? Tapos feeling mo yung taong pinagkatiwalaan mo ng ilang taon, bigla na lang nawala, nagkaroon ng lack of commitment, malamang nagkaroon ng iba. Ay, ang sakit naman itong barahang to. Tapos ikaw, unti-unti, bumangon ka, no? Bumangon ka, no? Hanggang sa feeling mo, naka-adjust ka na sa buhay mo. Tapos ngayon niya lang marirealize yung worth mo, no? So, ibig sabihin, kahit magbago pa siya or hindi, nandun yung trauma, no? Nandun yung pain, So, hindi talaga ganun kadaling mapatawad mo tong taong to. For some of you, ayaw na. No? For some of you, pinipigilan lang yung sarili. For some of you, mahal nyo pa, pero hindi nyo na kayang magtiwala ulit. Yun ang karma niya. Kasi kahit anong pagmamahal ang meron ka sa kanya, hindi mo na siya kayang pagtiwalaan. No? Kahit sincere to, no, naiirita ka sa mga actions na ito kasi parang feeling mo, it's all about drama, it's all about panunuyo, tapos in the end, kumbaga, iiwanan ka lang din niya ulit pag may nakita siyang iba. So, parang, kahit anong risk niya, napapagod ka na kasi, alam mo na, hindi yan tatagal, may takot ka na baka lokohin ka na ulit, no? OMG. Kaya ayan, pinilit mong maging matigas yung puso mo. Pinili mong lumayo, layo agad, Pinilit mong lumayo yung loob mo, no? Sa kanya, agad-agad pinilit mo, no? Kailangan, decided na ako, kailangan ayoko na sa kanya. So, kahit itong taong to ay totoong nagsisisi, hindi mo na para kayang pagtiwalaan pang muli, no? Yun lang. No? Kasi ayan, feeling mo niloko ka. There's deception, there's manipulation. So, ang situation nito is, ang karma nitong taong to, ng person na to ay, kahit nagsisisi na siya, hindi na siya pinaniniwalaan. Okay. Sincere siya, pero, wait hingi tayo ng sa universe. Okay, hingi tayo ng sign sa universe. Ang karma niya ay wait lang.
ang karma niya, situation 1, dead man na, teka. Ang karma niya, teka lang, situation 1 na lang. Situation 1, ano kayong title? Wala nang naniniwala. Wala nang naniwala. Or, pwede ding situation 1, nasa huli ang pagsisisi. Tama. Thank you, universe. Nasa huli ang pagsisisi. Choice mo daw yan no? Ang ayos-ayos nyo, no? Ang ayos-ayos. Kumbaga, choice yan ng tao, no? Ang ayos-ayos nyo, niloko ka, tapos ngayon, na okay ka na, bigla, nandyan na, dahil hindi sila nagkaayos nitong isa na pinagpalit sa'yo. Ay, naku, may nagre-resonate sa akin ngayon, may nakakakuha ng energy ko. Ayun, no, so ikaw, imbis na patulan to, no? Imbis na patulan to, na ginawan ka na kung ano-anong masasakit, na storya na hindi mo alam, no? Bigla mo pinatigas yung puso mo sa bitterness mo, pinatigas mo na lang puso mo para makalimutan mo to. Pero ang ginawa mo, lumayo ka lang without her or him, na knowledge, no? His or her knowledge, na kung ano ba talaga, totoo ba ito nangyari, o meron ba talaga siyang ginawang ganon. Iba yung na-feel ko dito sa situation 1 na to, no? Nasa huli talaga yung pagsisisi niya. So, nagsisisi siya, Nagsisisi siya, pero sa totoo lang, no? Nagsisisi siya, pero ayaw niya ng hindi. For some of you, gumagawa ng effort yung mga nagsising to. For other people, no, na nanonood din, malamang ang taong to ay nagsisisi ng palihim, no? Palihim na lang siya nagsisisi. At yun yung karma niya. Ayan, no? There's resentment. There's desire to reconcile, no? May desire siyang bumalik, no? Talagang ayan, no? Bigla siya nagkaroon ng sudden awareness na ikaw pala gusto nito, no? Pero wala ka na, no? So, pwedeng wala ka na, nagsisisi siya sa'yo, at ma-pride tong taong to, hindi niya mai-open pa o masabi. Pwede rin yung isa, yung walang pride, na susunggabin lahat, no? Kumbaga, gagawin lahat, i-release lahat, mapatawad mo lang siya. Kaya lang, you find it in your heart na very, very hard para mapatawad mo tong taong to. No? Kasi tingnan mo yung bigla kang nagbago, 'di ba? Biglang ikot ng mundo mo. Natakot ka, kaya bigla ka nagkaroon ng paglipat, no? Para makalimutan mo tong taong to, no? Inayos mo talaga yung buhay mo, lumayo ka talaga, no? Pero ngayon, ayan, no, feeling niya ang dami niyo pang unresolved issues, no? Meron siyang emotional baggage, no? Oh my God, may na-resonate talaga. Kasi naman, bakit yung mga persons na to, no, nandiyan na kayo, no, maalaga, maasikaso, wife material, lahat nasa inyo na. Bakit kasi may mga taong hindi nakukontento, no? Yan, no? For, ayun, sa'yo, all may reward, na nag-aantay. Ayan, talagang nasaktan ka talaga sa taong to. Sobrang nasaktan ka sa taong to. Ayan, broken relationship nga and shattered dreams. So, siguro sa una, no, hindi nag-sink in dito, nag-enjoy siya ng una, no, kala niya yun talaga, natukso siya and everything. Pero, no, nung hinahanap ka ngayon, parang feeling nung tao na humahanap sa'yo, wala ka na kasi parang feeling niya naka-move on ka na. At yun ang pinaka-karma niya. Yung pag-move on mo,
No, nasa huli kasi ang pagsisisi. Yung pag move on mo, yun yung karma niya. Yun ang karma niya. Kaya, no, yung mga ganitong sitwasyon, no, kahit na, alam ko naman, may pagmamahal ka pa dito, oh. Mahal mo pa to, kaya ginagamitan mo ng willpower and determination para hindi ka na matempt ulit sa taong to, hindi ka na masaktan, hindi mo na siya mabigyan ng second chance, third chance, para lang i-prove sa'yo na worth it pa siya kasi nga nasaktan ka na and ayaw mo nang bumalik sa ganitong sitwasyon. Okay? Para naman sa'yo na nagsisisi ka, no, maging silbi sana sa itong aral, no, at kung talagang mahal mo, huwag mo rin sukuan, ipakita mo na ikaw ay nagsisisi, no, ayan, no, sa situation 1, sising-sisi to, no, pero, syempre, kahit sising-sisi siya, for some of you, mataas ang pride nito, hindi to aamin, ha, disappointed siya sa takbo ng buhay niya. Hindi siya masaya talaga. Malamang itong taong to ay, ayan, kumbaga tinulungan mo, yung mga problema niya, sinusolve mo, hindi ka nito makakalimutan. Yan, siya na yung sumasaksak sa likod niya. Lahat gagawin niya para sa'yo. Kahit saksakin niya, para saksakin ng paghihirap yung sarili niya para lang bumalik ka, gagawin niya. Hindi po ito nag-aano sa lahat. Yung iba, nagsisisi man, pero ayaw na nilang humarap sa'yo. Wala na silang mukhang ihaharap sa'yo. Wala na silang mukhang ihaharap sa pamilya mo. Ayan, ikaw daw ay magsimula lagi at lalo na ngayon, magsimula ka daw ng bagong buhay, no, na malayo dito. So, you have to have fresh start, optimistic, you have to be magkaroon ng life na fun, and you need to be fulfilled, no, sa lahat ng gagawin mo. Yan, so that's it for lack of initiative. So, yan ang ating situation 1, nasa huli ang pagsisisi. So, yan po, i-upload ko po agad, after. And, nga pala po, bukas na po ang ating One Love a Day, I'm so excited. So, sana po, panoorin niyo po ito, ilalabas ko po ito, at magiging masaya po kayo, sa ating One Love a Day, kahit na wala po kayo doon, I will assure you na mafe-feel niyo po yung saya ng bawat pamilyang aabutan natin or bawat tao. Hindi ko po masabi kung sino, kasi this is the first time din naman na magagawa ako ng random charity work, kasi lagi akong naka-assign sa nagpapareserve sa mga bahay ampunan, sa matatanda, but this time, it's a random check kung sino ang bigay sa atin ni universe na nangangailangan ng tulong. Okay? So, sana po, gabayan niyo po ako at pagdasal niyo po ako na maging successful po bukas ang ating One Love a Day. So, yan. So, maraming salamat po and may you have a good night, maaga ko na po itong nirecord kasi alam ko po na matutulog din po ako agad mamaya, hindi pa po okay ang pakiramdam ko, medyo may fatigue and exhausted pa po ako, but because of the prayers of each and every one of you, medyo okay na po ako, minsan lang po kapag sa mga sakit-sakit talagang mahina po ako sa ganyan, So, thank you so much po. So, mamayang gabi po, ipapa-upload po natin to, yan, para mapanood nyo po, At maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. Sana po damayan nyo kami bukas, sa inyong mga puso at dasal na makatulong at makapagpasaya po tayo ng ating mga kababayan. Ang pera po ay natatrabaho natin yan, pero yung mga sayang maibibigay natin bukas,
ay tatanim sa kanila, no? Ng matagal na panahon at ma-realize nila na very powerful ang Divine Universe, si Papa Jesus, at hindi sila pinapabayaan kahit sa sitwasyon. Dun po sa loob pag nilagyan ko na hindi kita pababayaan, hindi kita nakakalimutan, mahal kita, tapos from Papa Jesus. Yan. Para alam po nila kung sino makakawasan to. Diba? May dating yung mahal kita, hindi kita pinababayaan, tapos hindi naman nila ako kilala, diba? And I will not put my name doon po, or Lady Elena, hindi ko po ilalagay doon. It's all about Papa Jesus. It's all about our Divine Universe, our God the Father, no? Kailangan po natin yun. Ipa-feel sa tao na nandyan si Lord sa kanila. Okay? So, good night po, no? Mamayang gabi po again, ipapa-upload ko to at sana mabasa nyo pong lahat at mapanood nyo po lahat. Okay? Thank you so much and I love you all to my Lady Elena's family. I love you so much from the bottom of my heart. Thank you po. Bye!